So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ano na? So malinaw na ang lahat na ang rally po ng Iglesia ni Cristo ay politikal. Okay. So ito lang bago tayo magsimula, no, gusto ko lang po banggitin ito. Nung hindi pa po nangyayari yung rally po ng Iglesia ni Cristo, nag-content na po ako. Nagbanggit na po ako. Sinabi ko po na ang rally po ng Iglesia ni Cristo ay magiging politikal. Maraming nagalit, maraming hindi naniwala, 'di ba? At sinasabi nila fake news daw po ako. Okay. So paano na ngayon? Napatunayan kong tama ako, 'di ba? Yung iba mag-unsubscribe daw, lalayasan daw po ako. Well, karapatan niyo 'yan. Kasi ang point dito mga kababayan, kahit po na hindi pa nangyayari po yung rally, malinaw naman po talaga yung mensahe ng mga anchor ng Net 25 na political po yung rally ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa kabila na nga po ng lahat na nakita natin sa rally po na yan, kung hanggang ngayon po hindi pa rin po kayo naniniwala at hindi nyo pa rin matanggap na yung rally po ng Iglesia ni Cristo ay political, may problema na sa inyo. On denial kayo. Actually, maraming mali. Di ba? Una, sabi nila, di ba, ang aral ng Iglesia ay bawal daw po ang politiko sa kapatiran. Tapos ngayon pwede na. Di ba? Sabi nga ni Marcoleta, di ba? O, bawal talaga ang politiko sa Iglesia ni Cristo. Pero kung papayagan ka, pwede. So, pwede nga. So, binago nyo yung aral ninyo. Di ba? Wala. Ako ayokong pakialaman yung aral ng Iglesia ni Cristo. Kung kayo po hindi kumakain ng dinuguan, kung para sa inyo po si Cristo ay tao, wala na akong pakialam doon. Pero syempre, pag yung meron kayong aral regarding sa politika, pakikialaman ko yun. Kasi political vlogger po ako. So, ibig sabihin pala, yung aral pala ng Diyos na paniniwalaan ninyo, nagbabago. Kasi dati bawal, ngayon pwede na. Dati bawal po yung politiko, ngayon pwede na. Di ba? So, nagbabago. So, ganun ba? Inconsistent? O, usaping politika lang yun, ha? O, so, ngayon mga kababayan, ang pinakamalupit dito, may mga picture na kumakalat dito. So, ito yun. O, ito mga kababayan, sila po yung umattend po ng rally ng Iglesia ni Cristo. So, kilala nyo kung sino sila. Mga papansin. Oh, si Bato, si Greco Bellica, si Bongo, at saka yung napakawalang kwentang si Ipe. Okay lang sana yan walang problema yan kung sila ay sumama sa rally. Di ba sabi nga ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, mga tao din naman sila, meron silang karapatan. Pero ang point dito mga kababayan, alam nyo ba kung saan sila nakaupo? VIP po yan. Kasi po ako po noon, nakapunta na rin po ako sa rally. Diyan po sa Carino Grandstand isang beses. Yung mga nakaupo po dyan sa likod ng stage, sila po yung merong passes, sila po yung mga merong pass, mga na-invite. In short, VIP po yan. May upuan Ito kukwento ko lang Okay. Kasi pumunta ako ng rally baka doon sa mga tatangat-tangang di alam, pumunta po ako ng rally kanina, andun po ako. Nag-iisa ata ako doon nakakulay pula. Ito pa rin suot ko Halos lahat po sila doon, halos lahat talaga siguro mga 98% nakaputi. Ako lang siguro nakapula doon. Nakikiramdam nga ako kasi ako lang nakapula Oh. So ngayon mga kababayan, alam ko po yung pwesto po na yan. Itong pwesto po ng picture po na yan. Yan. So ayan po yung stage. Sa likod ng stage may mga upuan doon. So mga VIP po yung nandun. So ibig sabihin nun, mga VIP to mga putang inang mga to. VIP po sila sa rally ng Iglesia ni Cristo. So ang tanong ko dito, kung para sa kapayapaan at unity yung rally ng Iglesia ni Cristo, bakit walang, di ba, mga hindi oposisyon? Mga oposisyon po yung mga yan Nasabi lang po nila na sila po ay parte ng majority pero opposition po sila. Kasi mga loko-loko po sila. Bakit wala akong nakita doon na kapartido ni Presidente Bongbong Marcos? Bakit puro mga DDS ang nakita ko doon? So doon pa lang mga babayan, niloloko na po tayo nito. O, pangalawa na to, di ba? Kasi yung una, sabi nila, hindi daw political. On denial sila mga kababayan. Tapakita ko sa inyo mamaya. On denial sila On denial. Bukod po dyan ito pa. Bukod dyan, may nakita pa ako dito. Ito yung malupit.
Si Mocha. O, ito yung sa bandang, saan ba ito banda? Sa bandang gilid ata to, no? Sa bandang gilid to. Si Mocha, si Bongo, so andun si Mocha. Oo. Ito pinakamalupit at dito ako nagulat sa picture po na to. Andun si Isko. Kasama ang mga DDS. At actually mga kababayan na ako, may mga bali-balita na po ako naririnig na si Isko po talaga ang manok po ni Duterte sa Maynila. Hindi ako naniniwala nung una. Kasi 'di ba alam naman po natin na nag-away na po yan si Digong tsaka si Isko, 'di ba, nung pandemic. 'Di ba? Ang tawag nga ata ni Isko dati sa pandemic pandemic, parang ganoon ata, no? So, ngayon nagulat po talaga ako na ngayon nakita natin na magkasama si Isko at ang mga DDS senator. Sa tingin nyo ba, ito yung una kong tanong sa inyo, sa tingin nyo ba, si Isko ba ang talagang manok ng mga Duterte dyan po sa Maynila? Diba? Kasi ako may naririnig na akong ganun. Oh. Tapos mga streetwise na ito. Okay, so ito pa. Oh. So naka-VIP ng mga buwaka ng ina, no? So si Ipe, yung pangit, putang ito yung pangit oh. Yung pangit na si J. Guevara, ang pangit mo talaga, no? Walang yan na to. Anong klaseng mukha yan? Hindi ako haggard ako ngayon ha. Ako papangit din ako. Ako inaamin ko pangit din ako. Pero mas pangit naman to. Tignan mo naman mukha yan. Naka-VIP pa. Mukhang hindi naghihilod. Oh. So yan ha, si J. Guevara, si Banat Bay na kalbo. O magkatabi sila ng dalawang kalbo. Oh, yan. Oh, yan. Same lang yan. Di ba? Si Ipe nandun. So malamang umaasa po si Ipe na baka sakali, siya po ay endorse ng Iglesia ni Cristo. Oh, in your face. Kasi mga kababayan, makikita naman natin eh. Ito tingnan nyo to. Diba? Bago po kasi maglabas ng i-endorso para po sa block voting po yung Iglesia ni Cristo, tinataon po nila kung kailan po malapit na po yung eleksyon. So bakit? Kasi po bumabase rin po sila sa survey. Di ba? So ganun. Diyos ko. Ewan ko ba? So ngayon, ito yung malupit dito. Okay. Yan. Kasi kasi sabi kasi ng mga ibang mga critic ko, kasi may mga hindi pa rin naniniwala sa akin, na, Takoro, wala namang kasalanan ng Iglesia ni Cristo dyan. Si Marcoleta lang naman yung namulitika. Well, actually nga, yung ibang mga Iglesia ni Cristo, ayaw pa rin nila maniwala na si Marcoleta namulitika. Kasi ito, di ba ito, nakwento ko na to, di ba? Nagpapalis po kami ni Stephen dun po sa venue. Nagsalita si Stephen, nag-vlog. Sabi ni Stephen, okay na sana eh. Yun nga lang si Marcoleta nagsalita na politika. Aba may nagalit sa amin. Hindi daw po pamumulitika ang ginawa ni Marcoleta. So on denial, ibig sabihin nun. So ngayon mga kababayan, no, kung sinasabi naman ng iba na ay Takero si Marcoleta lang naman yung nagpasaway. Anong masasabi ngayon dito ng spokesperson mismo ng iglesia? Kasi ang point dito kasi, kung sinabi niyo yung unity yan, dapat wala kayong kakampihang politiko. Nakuha niyo yung point, ibig sabihin yung unity ninyo para sa mga Duterte. Kasi pag sinabi niyo yung unity, dapat wala kayong kakampihang politiko. Oh. So ngayon, ito panoorin niyo to Ito video ito ng spokesperson ng INC. So tingnan niyo kung ano sabi niya dito. Oh. So may nagtanong. If this is a moral exercise, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. So paano po natin, the investigation is still ongoing of course, but some people are questioning why use religion to support morally questionable character like the Vice President. Those are assumptions. So ngayon ang tanong dito po kay spokesperson, so ano yung morally na ibig sabihin nito, na especially may mga allegations kay Sara, na bakit yung sinusuportahan yung taong merong sinasabing may pagnanakaw. So, in short, parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, tingnan nyo yung sagot nito Morally questionable character like the Vice President. Okay. Morally questionable character pala. Okay. Sige, continue. Those are assumptions that they're making. Assumptions.
Kita nyo na, assumptions. So, base po sa Iglesia ni Cristo, kasi spokesperson nila yan. So, pag spokesperson, ibig sabihin, ito yung pananaw ng Iglesia ni Cristo. So, para po sa Iglesia ni Cristo, assumptions ito. So, baliwala pala yung Mary Grace Piatos na hindi po ma-explain ni Sara Duterte kung sino yung Mary Grace Piatos. Di ba? So, baliwala pala. So, assumptions din pala yung ebidensya na nagbibigay po ng bribe si Sara Duterte. Doon po sa kawani ng ng DepEd. 'Di ba? Merong white envelope. So nagsalita na po yung mga empleyado ng DepEd na namimigay po talaga ng sobre si Sara Duterte at hindi malaman kung saan galing yung pera. So assumptions pa rin 'yon. Kang inang galing ah. Husay, 'di ba? Tanginan, no? So ngayon ito pa. So ngayon, base po sa investigasyon, na ginamit po ni Sara Duterte ang isang seminar, youth seminar ng AFP para ipantapal dun po sa report nila para sa COA sa confidential fund. So nakuha niyo yung point, di ba? Merong seminar ang AFP. Kinuha nila yung dokumento. So pinantapal nila sa kulang nila sa confidential fund, na which is hindi pwede yun. Di ba? So assumptions pa rin yun. Husay, tama. Galing. Magaling. So, kaya na point dito, may allegation at mayroong ebidensya. So, hindi na assumptions yun. So, ngayon, mayroong matibay na ebidensya para malaman natin na hindi totoo yung mga binibintang na yan, yung mga ebidensya po na yan, magkaroon tayo ng impeachment trial. Bakit takot kayo sa impeachment trial? Doon nga natin mapapatunayan kung tama yung mga bintang. Kasi mga kababayan, kung mali po yung mga bintang, mapapatunayan po yan sa impeachment trial. Pati rin po ako, magagalit po ako sa mga congressman natin. Kasi niloloko niyo yung taong bayan. Di ba? Yun nga lang, paano natin malalaman kung totoo hindi yung mga bintang at yung mga ebidensya? Kasi may ebidensya eh. Hindi na assumptions yun. Oh, so ngayon paano natin malalaman na totoo ba yung ebidensya kung ayaw nyo ng impeachment trial? Karapatan din namin yun na malaman. Kung tanga-tanga kayo, kung ayaw nyo malaman yun, kami gusto namin. At ang point dito, paano nyo sasabihin na yung ginawa ninyong katangahang rally na yan ay peace rally, madaming nagalit. Di ba? Maraming galit. Kasi pag peace rally yan, dapat mutual yung natin, nararamdaman natin. Natuwa yung mga DDS supporter, natuwa yung mga pro-admin. Yun nga lang, may nagalit. So, paano nyo masasabing para sa kapayapaan yan kung may nagalit? Oh, labo ng logic eh. So, kayo hindi mo lang naiintindihan. Kayo ang hindi nakakaintindi. Niloloko kayo nito. Ayun ang malinaw dyan. Ginagamit lang kayo sa politika. Malinaw na ito mga kababayan. Dati padasal-dasal lang kayo. Dati pasamba-samba lang kayo. Pabigay-bigay ng abuloy. Ngayon ginagamit na kayo sa politika. Hindi nyo pa rin makuha. Hindi nyo pa rin maintindihan. Hindi, ulitin ko lang wala akong pakialam sa aral ninyo. Wala akong pakialam sa aral ninyo. Ibang, magulong usapin yung religion na yan. Ang pinag-usapan natin dito, usapin politika. Kasi namumulitikan na kayo. Kung ito mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, wala silang ginagawa kundi magsamba, di ba, magkantahan, di ba? Okay yun. Pero pag pinasok nyo na yung politika, huwag kayong mapipikon. Huwag kayong pikon. Pinasok nyo yung mundo ng politika ngayon Tapos pag binatikos kayo, mapipikon kayo. Huwag kayong pikon. So kayo rin yung politika. Yung politika yan, tanga. Pinag-uusapan yung mga politiko, may mga pumuntang politiko. So politika yan. Sabi ko nga mga kababayan merong boundaries yung on denial sa pagiging tanga. So saan kayo doon? On denial ba kayo o tatanga-tanga na kayo? Pasensya na Kasi nung una medyo nagpipigil ako pero ngayon hindi na. Pro Duterte kayo Malinaw Pro Duterte kayo. Akala ko ba para kayo sa buhay ng tao? 30,000 po ang pinatay ni Digong. Anong klaseng religion to?
Walang yan. No? So, continue natin. Sige. O, so, para dito sa spokesperson, assumption lang daw po yan. O, tuloy natin. Morally questionable character like the Vice President? Those are assumptions that they're making. Assumption. The one who makes assumptions, especially if it's not just an assumption, if it's something that you say out loud, you should provide proof for that. Until wala pa naman, ay dapat sana ay neutral pa tayo. Hintayin natin ang resulta. Di ba? O, paano sabi ko sa'yo, tanga-tanga to eh. Paano natin mahintay yung resulta kung pinipigilan nyo na yung impeachment trial? Doon nga natin malalaman yung resulta kapag nagkaroon ng impeachment trial. Sabi ko nga mga kababayan, pag nagkaroon ng impeachment trial at nakita natin doon na walang kasalanan si Sara Duterte, masakit mang tanggapin, kakampi ako kay Sara kasi yun ang tama. So paano nyo sinasabi dito na hintayin nyo resulta kung ayaw nyo naman magkaroon ng impeachment trial? Ang labo ng logic eh. Lulunukin nyo na lang to. Continue natin, sige. Kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia, Ayan na. sapagkat kung hindi Ayan na. So ito magulo na to. Pag pinasok mo na yung politika at religion, pinagsabong mo yan, mas magulo. So tama, yung dating yung dating leader ng iglesia. Kasi bago na ngayon, di ba? Hindi ko wala akong pakalam sa kanila eh. Yung dati. Sabi nung dati, bawal silang mamulitika. So nung namatay po yun at pinalit po yung ngayon yung bago, hindi ko kilala eh. Ngayon na sila namumulitika. Dati hindi nyo naman ginagawa yan. So ngayon magulo na to. Di ba? Religion na hindi nga maayos-ayos kung sino yung tamang religion, papasukan mo pa ng politika na magulo. Di ba? Okay. Continue. panood nung makakapanood nitong mga interview ito, yung kaninang sinabi roon, ay mismong ang Panginoong Sokristo. I need to go back to Him because you're talking to us and we are a religion. It's getting BS mo. It's getting BS. Masyadong BS na ito masyado. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa ginawang political rally? Hindi ko na po siya makuhang tawaging peaceful rally. So malino po, ito po isang political rally. Okay. So ano nga po masabi nyo nga po dito sa political rally po na ginawa po ng Iglesia ni Cristo? Kayo ba, naniniwala ba kayo na political ito? Or on denial pa rin kayo? Diba? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, kasamuli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!